Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Itago niyo na lang ako sa name na Mrs. Dawn. This story seems a story of every woman out there. Na the same sa mga karanasan ko. And I'm sure maraming makakarelate dito. I'm sharing this story not for anything. Pwede ring mag-advise kayo, but I hope mas matutunan ng ibang mga nakikinig ang lessons na mapupulot nila sa kwento ko. Sa loob ng 7 taon, nagtiis ako ng sobra. Emotionally, physically, mentally, at kahit financially. Sabihin na natin lahat na yata ng aspect sa buhay bilang mag-asawa or bilang wife ng ex-husband ko ay inabuso ako. Yung bang completely isolated ka, broken, depressed, and defeated. Is not only my life ang nalagay sa alanganin, pati na rin ang daughter ko. Daughter ko, hindi daughter namin. Kasi itong daughter ko, anak ko, sa una kong asawa. Pero live-in lang kami nun. Itong pangalawang ex-husband ko ay kasal talaga kami. My daughter depended on me for her safety, for her happiness and security. So I became a master at masking the hell I was living in and created a double life. Tinatago ko lang yung pain inside me. Magaling lang ako magtago ng kalungkutan at pain with a brave face as if everything was perfectly fine. Pero ang totoo, I was suffering. I was depressed. I was scared. Pero nang nagsimulang mag-crumble na ang world ko, pati sarili ko at buhay ko nag-crumble na din. Pero sana, wag naman pati sa daughter ko. I was afraid to tell anyone what was happening in my home. Afraid that no one would believe me. Especially that parang tingin nila sa amin, happy couple kami. Tingin nila sa amin, both professionals kami at walang problema. Mataas ang profile sa community. With my family in another country, wala akong friends dito. I was alone, without anyone to turn to. It takes a lot of courage to face your fears. It takes a lot of courage to accept where you are, who you are. Especially when you're experiencing trauma on almost daily basis. I had to decide whether to leave and live or to stay and succumb to the consequences. Paano ko ba sasabihin sa lahat ng taong nakapaligid sa amin na inaabuso ako ng asawa ko? Paano ko ba sasabihin sa kanila at ipapaintindi ng pakikipaghiwalay ko sa asawa ko ay ang tamang desisyon? Paano ko sasabihin sa kanila na ina-abuse ako, na hindi mamansahan ang pangalan namin, na hindi kami huhusgahan ng lipunan? Some people might think that being physically abused while pregnant would be reason enough to leave. Or being told that I was fat. Sinasabihan ako ng husband kong stupid ako. And would never amount to anything. Wala daw akong kwentang tao. Kaya nung kahit nabuntis ako nun, dahil hindi kanya, lagi niya akong binubugbog. Hindi ganon ang promise niya sa akin nung pinakasalan niya ako. Yung pangako niyang aalagaan niya kami, tatanggapin niya at ituturing na parang anak niya. Kabaliktaran ang nangyayari. I was being isolated like a prisoner and mentally tortured on a daily basis. Lahat kontrolado. Pati pananamit ko,
itsura ko, saan ako pupunta, sinong kausap ko. At even my thoughts, dapat alam niya kung anong iniisip ko at anong sasabihin ko. He broke my spirit down to the point that I gave up my own dreams and aspirations. Sinubukan kong umalis, lumayas. Pero wala akong mga gamit, wala akong kayamanan, walang pagkain, walang matitirahan. Kahit mga basic necessities. Paano ang daughter ko? Paano kaming dalawang maglalakad lang sa kung saang mga daanan na may daladalang isang bag lamang na mga damit at mga kukonting toys niya? Kaya naisip ko, if without a plan and very uncertain, where we would spend the night. Naranasan ko na kasi maging homeless. Kaya parang ayoko na rin maka-experience ulit ng pagiging homeless and hopeless. I felt a profound sense of defeat. And I thought I had failed my daughter. Isang araw nga nun, paggabi na, nung bumalik ako sa bahay, inatake ako ng husband ko. Bigla-bigla na lang. Sinabunutan, hinila, kinaladkad sa loob ng bahay. I barely escaped and ran to the nearest police station with my daughter. Pero parang ako pang may kasalanan. Lumalabas na ako pa yung merong kalaguyo daw, ang sabi ng husband ko. Kaya parang ako pa yatang ikukulong niya. Sobrang natakot ako sa ginawa niya na kaya niya palang paikutin sa ulo ang mga pulis. Binaliktad niya ang sitwasyon. But my worst fear had come true. Yung walang hiya kong husband, kinuha niya ang daughter ko. Ayaw niyang ibigay. Ayaw niyang ipakita sa akin. I was terrified that something would happen to her. We shared custody for 4 frustrating and fear-filled years. Until sa nakita ko ang totoo niyang kulay. At finally, na-reveal niya kung sino talaga siya. Kumonsulta na rin ako ng isang abogado. Buti na lang, friend siya ng friend ko. Kaya nakalibre sa konsulta. Sabi nga, pwede akong mag-file ng vowsy. Malakas ang kaso ko. So I used every single resource that was given to me. Inipon ko lahat ng mga ebidensya laban sa kanya. But I quickly realized that none of it was going to come easy. Nor was anyone going to save me. I learned that I had to be relentless in my pursuit of safety, shelter, and support. I refused to take no for an answer. And eventually, my persistence paid off. So pinabarangay ko muna siya. Tahimik lang siya sa barangay. Pero ang mga mata niya, ang lalim, ang talim. Para bang kutsilyong hinihiwa ako ng paulit-ulit. Para bang sinasabi niyang humanda ka sa bahay. Humanda ka. In a single moment, years and years of abuse came crashing off my shoulders. And I felt a weight had lifted. This was my chance to take my life back. Sabi ko, tuloy na to. Ayokong matakot. Kailangan ko na siyang labanan. Dahil paulit-ulit na. Hindi isang beses, kundi 100 beses sa 7 taong pagsasama. Sinubukan ko nang magtiis. Yung akala nyo, for the sake of our daughter, for the sake of our marriage, titiisin ko. Ginawa ko na yan for how many years. Lahat ng pagpiplease sa kanya, hindi pa rin eh. Pinagseselosan niya ako kahit wala naman akong kausap. Kung ano-ano na lang naiisip niya. Magaling daw akong magtago sa kabit ko. I was not a victim. Hindi lang kasi victim ang tawag sa akin. Dahil sobra-sobra na ang ginawa niya. Para na akong kriminal na pinarusahan niya ng todo-todo. And I took responsibility for my life. Pati na sa daughter ko. It wasn't our fault that we were in that position.
But it was my duty to carry on. By taking my power back, I completely changed our lives. Lumayas ako, umalis kami nung wala siya. Dala ko ang mga gamit, bahala na. Marami akong kinontak na kung pwedeng makitira muna kami sa kanila. Pero walang tumanggap. Walang nag-offer ng tulong. Mabuti na lang at may isang karinderyang naghahanap ng stay-in na waitress. Nakiusap pa ako kung kasama ko pa ang daughter ko kung maaari lang. Kahit panandalian lang. Pumayag naman. Kaya okay na. Okay na to. But I no longer felt ashamed and unworthy. I was bound and determined to be the mother that my daughter deserved. And I finally break the cycle of that domestic abuse. Kaya nung nagpabarangay kami, medyo naglaylo siya. Pero andun pa rin yung pagkokontrol sa mga ginagawa ko. Bago kasi ako lumayas, napunong-puno na ako. Kaya siya, wag mong gawin ganito, wag mo nang ulitin ng ganito, at ganyan. But I went on. Ginagawa ko lahat ang ayaw niya na gawin ko. I didn't know it at the time, but I was being shaped and molded into a powerful force. I went from being homeless, broken, insecure, and defeated. At naging driven and confident. Ang tagal bago ako naka-move on. Ongoing na rin ang kaso namin. Pero lahat ginagawa niya para baliktarin ang sitwasyon. Pero marami din naman akong hawak na ebidensya laban sa kanya. Mga kapitbahay namin willing ding tumistigo. Kung paano ko bugbugin, kung paano ko sampalin. Kahit sa public pa. Kung paano ako pagsasalitaan ng hindi maganda. Kung paano ako tinatawag ng husband ko sa pangalang hindi ka nais-nais pakinggan ng maraming tao. Each of us has the ability to bounce back. But we have to be willing to work for it. To say no and take a stand, even at the highest stakes. The moment we let our circumstances define us will almost certainly be the thing that keeps us suffering. So let your experiences be used to fuel a mission of awareness, empathy, and most importantly, to spread love. Sabi nga, sa saying, once in a while, take the time to encourage yourself. Remind yourself that life is a process of weathering and rebuilding. Be kind to yourself as you heal and learn. There is always a purpose. Huwag mahiya kung hiwalay ka sa asawa. Huwag mahiyang lumayas. Layasan ang husband mo dahil sobrang abusado na. Ibalik mo ang dating ikaw. Maging matapang at hindi yung sunod-sunuran. Hindi porket sila ang bumubuhay sa atin o kaya't sila ang nagtatrabaho para sa atin ay may karapatan na silang bugbugin tayo, saktan tayo. May karapatan na silang pagsalitan tayo ng hindi maganda at bastusin ang ating pagkatao. Lalong-lalo na kung sisirain ng reputasyon mo. Matuto ka ng lumaban. Kakayanin mo. Kahit walang-wala ka. Kahit hopeless ka and helpless ka na. Kaysa naman manatili ka sa isang impyerno kung saan nakataya na ang buhay mo, pati ng anak mo. Kaya mas mainam ng lumabas, tumakas, at magkaroon ng separate lives. Sana man natutunan kayo sa kwento ko. Sa lahat ng mga misis, battered wives, kung nakarelate man kayo sa story ko, sana magkaroon din kayo ng tapang para matigil na ang mga abusadong katulad ng husband ko. May happiness pang naghihintay para sa atin. Bilog ang mundo, may awa ang Diyos. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kamags, Mrs. Dawn. Sing like no one is listening.
Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.